malakas ang Diyos na buhay. Purihin si El Shaddai. Yung palakpak ng pagpupuri na nagdiriwang ng anibersaryo. Hallelujah. Hallelujah. Handa na po ba ang lahat, mga kapatid? Mga kapatid, buksan po natin ang ating mga aklat. Ang ating paglinilayan ay ang mabuting balita, ang ating Sunday Gospel. Mula kay San Lucas, Kabanata 4, talata 1 hanggang 13. Luke chapter 4, verses 1 and following. Handa na po ba ang lahat? Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso siya ng dyablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya't siya ay nagutom. Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito. Ngunit sinagot ito ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Dinala siya ng dyablo sa isang mataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig. Sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga ito. Ipinagkaloob ang lahat ng ito sa akin at maaari kong ibigay kung kanino ko gusto. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyo na ang lahat ng ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Dinala siya ng dyablo sa tuluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nasusulat. Sa kanyang mga anghel, ikay ipagbibilin. Sila'y uutusan upang ikaw ay ingatan at aalalayan ka ng kanilang mga kamay nang sa mga bato paamoy, hindi masaktan. Subalit, sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, tuksuhin si Jesus sa lahat ng paraan. Umalis na ang dyablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Sisters and brothers, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. To God be the highest glory. Hallelujah.
sa buhay! Kumusta na kayong lahat mga kapatid? Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa, at matagumpay! Amen! Hallelujah! Yan ang mga mukhang pinagpala. Yan ang mga mukhang iniligtas na. Yan ang mga mukhang pinalaya sa sakit. Pinalaya sa kasalanan. Hallelujah! Mga kapatid, sabihin po natin sa ating mga sarili, with feelings, no? With feelings, ha? Na ito'y ating sinasambit sa Diyos. Lagi pong sineshare sa inyo, di po ba? Kapag tayo ay gumigising, no? We should always verbalize, no? And visualize. Napaka-importante ng verbalizing and visualizing everything that you want God to do in your life. Amen? Sabihin natin, I am loved. I am blessed. I am blessed Because because I am redeemed. I am redeemed And I'm saved. and I'm saved In the name, in the name of Jesus Christ. Jesus Christ. Lahat na naniniwala, magsabing Amen. Amen! Purihin na malakas ang Diyos. Hallelujah. Brothers and sisters, pumasok na po tayo sa unang linggo ng Kwaresma. Amen. 1, 2, 3. Ayan. Lahat habang umuupo, bless na bless. Kine-claim ang blessing mula kay Yahweh El Shaddai. So, kumusta po ang lahat after the anniversary? Tayo po ba ay nasa anniversary feel like pa rin? O baka tinatamad na tayo? Anong ating pakiramdam hanggang ngayon? Bless na bless pa rin. Mga kapatid, ang pakiramdam na yan dapat hindi nagbabago. Ha? Hindi lang anibersaryo. Bawat araw ang pakiramdam ay laging bless na bless. At hindi lang pinapakiramdaman dahil naniniwala siyang talagang siya ay bless sa kanyang buhay. Amen. So mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng Kwaresma, alam niyo na po na ang ating tradisyon sa ating inang simbahan. Di po ba? So tayo dapat sa Ash Wednesday, sa pagsisimula ng Lenten season, dapat tayo ay nagpapalagay ng abo, di po ba? So sino sa atin ang na-impose na ng ash? No? Ayan. So anong sinabi sa atin nang inimpose ang ashes sa ating noo? Anong sinabi ng mga EM? No, nakagaya ko. Repent and believe in the gospel. Okay. Ang sabi doon, repent. So, nagawa na po ba natin yon? Tayo po ba'y nakapasyal na sa confessional? Tayo po ba ay nag-reconcile na sa ating Panginoon? Dahil gaya po ng ating sakramento, mga kapatid, di po ba? Sacrament of reconciliation is very important. Amen? Huwag nating gayahin ang practice ng ibang sekta na diretso sa Diyos. Tandaan natin, we need a mediator. Jesus Christ is our greatest mediator between us and God, Jesus Christ. Ayan, no? Nakita natin, no? Nakapako siya sa krus. Anong nakikita niyong wording sa krus? T and Y. Kasi top view eh. Oh, nakita natin top view. So, yan magpapaalala sa atin that we are thankful kay Yahweh El Shaddai. Thank you. No? Makikita natin, pag nakikita ko to, lagi nagpapaalala sa atin, we have to thank God. Because of our Lord Jesus Christ, narito tayo ngayon, nagsa-celebrate ng Kwaresma. Kaya ano pa ibig sabihin ng Lenten? No? Ang Lenten po pala ay from English word, Old English word, lengthen. Alam niyo yung lengthen, pinahaba, length. Length, 10. So ngayon, pinaiksi nila yung word na lengthen, ginawa na ng Lenten. So ngayon, dahil yung Lenten, sa ating paniniwalang Katoliko, na tuwing Kwaresma, mga kapatid, tayo ay naghahanda, no? Ang ating paghahanda na ginagawa tuwing Lenten season and Advent season, hindi halos nagkakaiba. With the Lenten season, atong pinaghahandaan natin ngayon. Lahat ng mga Katoliko, tayo naghahanda at naniniwala tayo sa 40th na paghahanda, the resurrection of our Lord Jesus Christ. And with the Advent season, we are preparing for what? For the
Saan? Sa pagsilang ng magliligtas sa atin. Kuriin nyo ang ating pananampalataya. Kompleto po ang cycle ng simbahan, liturgical cycle. Kaya kung makikita natin, and we are practicing it, and we are very observant, no? We are fully guided by the Catholic Church with our practices, with our liturgical calendar. Kaya ngayong Lenten season, ito po yung panahon ng pagninilay, no? At ang tatlong pinapagawa sa atin, mga kapatid, ay ano? We have to pray, fast, and do almsgiving. Yan. Atin pong pagninilayan. Ano po ba itong tatlong pinapagawa sa atin? Kung mapapansin nyo, yung tatlong pinapagawa sa atin, ang dalawa rito patungkol sa atin. Prayer and fasting. That is a personal approach. Walang pumipigil sa atin. You pray, magdasal tayo lagi, na alam natin sa ating pagdarasal. Nakita niyo po narinig niyo po ba ang psalm ngayon? Psalm 91, di po ba? Anong sinabi doon? Siyang nagliligtas, no? Siyang naghahangad ng pagkupkop sa kataas-taasan. At hanggang sa matapos siya. So, anong ibig sabihin nito mga kapatid? Sa ating pananalangin mga kapatid, tayo lagi ay umaasa, no? Sa Diyos. Kaya nga, sabi ko sa inyo mga kapatid, nang last na ako ay naghayag, nag-share, the only title that we can cling into is what? Ano yung title? Ano yung acronym na title? Kasi maraming tao ang laging pinangahawakan ng title sa kanilang buhay. No? Nagtrabaho sa Qatar, naging manager, yumabang. Dahil may title. No? Nagkaroon ng position sa community, nagkaroon ng position kahit saang organisasyon, nagkaroon ng kataasan ng kalooban. Kasi bakit? May title. And the only title that we have to cling into is what? Trust in the Lord every day. O, sabihin natin, trust in the Lord every day. Every day. Tandaan niyo yung title na yan. Walang tatanggal ng title na yan sa inyo. Na kapag tayo ay nagtiwala sa Diyos, tunay nga kapatid, sa iyong ipinapanalangin with a prayer that we do every day in our lives, kapag nagtiwala tayo sa Diyos, yung iyong pinagtitiwalaan na kayang gawin ng Diyos sa iyong buhay, mangyayari ayon sa iyong pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Prayer. Next is fasting. Maraming tao, hanggang ngayon, tingnan niyo ang mga makamundo, they are fasting from what? From food. Fasting from yung mga bagay na kaya nilang gawin. No? Yung madali. No? Para po yung almsgiving. Para tayong naglilimos para sa sarili natin, parang limos yan. Ang taong naglilimos ng kanyang kakayanan, sabi ni Father kagabi, anything that is in excess, madaling ibigay, di po ba? And that is what? Ano sabi ni Father? That is justice. No? Justice. Pero if you give out of love, and if you give so much that it hurts you already, what is that? Charity. And what is caritas? That is love. That is love. If you give out of love, hindi ka na nagtutuos. Amen. Kaya ang taong nagfa-fast, mula ngayon, yung dati kong pananood ng Netflix, nakakadalawang series ako sa isang buwan, isang series na lang. At least nag-fasting, di po ba? So sa kanya, convenient yon. Kasi bakit? Nagbawas naman ako ng isang series eh. Di ba? Dati-rati ang kinakain ko, 5 times, full meal a day. Kaya nga, progressive na eh. No? So ngayon, babawasan ko na, gagawin ko na lang 3 full meal a day na lang. No? Magfa-fast ako ng 2 full meal. So yung palang 3 full meal, yan pala ang regular full meal ng isang tao. Eh sa'yo, 5 full meal. No, sa atin. So mga kapatid, ang fasting is something out of what? Inconvenience, out of very uncomfortable situation, and out of what? Self-control. Kasi, natatandaan nyo ang regalo, ang bunga ng Banal na Espiritu Santo? Ano po ba ang bunga ng Banal na Espiritu Santo? Love, peace, joy. Tandaan nyo walang batas ukol dito. Love, peace, joy,
patience, gentleness, goodness, kindness, self-control. O, siyam yun. Self-control po ang pinakahuli na binanggit ni San Pablo. Ang pinakauna ay love, ang pinakahuli ay self-control. Ang daling sabihin na ako'y nagmamahal, pero pagdating sa dulo, do we have self-control? Ang Santo Papa, pagdasal po natin siya ngayon, no? Siya dumaraan sa karamdaman kasi alam niya na tumatanda. Mabigat ang kanyang dinadala para sa atin. Siya po ay nagpalabas ng 2020, no, around December. Saan po ba tayo magfa-fast? Pakita natin yan, brother. No? Ang sabi ng Santo Papa, let us fast from, pakita natin yan, kapatid. Okay? Hindi fasting sa food. Ha? Bubuksan ko ang aking, baliktad na yung aking cellphone. Yan. Okay, let's fast from words and be silent so you can listen. Yan. Ito po ay nakuha ko lang sa Facebook. Fast from words and be silent so you can listen. Okay. Kasi tayo, si Brother Eric, ako, mayroon din akong minsan talkative, no? Fast from words and be silent so you can listen. So ngayong panahon ng Kwaresma, mag-fasting daw tayo sa mga salita, no? So wag tayong, mahirap yung term, no? Daldal ng daldal. Wag tayong talkative. So ngayon, makinig daw tayo. Anong sabi ni Brother Gerald na natutunan natin sa listening? When you listen, means you are taking action. Kasi mahirap ang tao, may nagsasalita. Habang may nagsasalita din tayo. Kapag tayo pupunta sa Adoration Chapel, I'm encouraging you everyone, no? Ako bago pumunta rito, pupunta ako sa Adoration Chapel. Yan yung time na hindi ako nagsasalita. Kasi nandun lang ako, nakikipag-usap ang isip sa Panginoon. And I let God reveal something. No? Ang napaka-importante mga kapatid, when we are talking to God, in the silence of our hearts, minsan, mararanasan nyo yan. May nangungusap sa'yo. Halimbawa, meron kang pinagdaraanan. Hindi ka makapagpatawad. Ang hirap magpatawad sa isang tao na kasama mo sa opisina. At ang mahirap doon, boss mo pa. Ang hirap doon, boss mo pa. At lagi mo nakikita araw-araw. At syempre, ito pa yung nag-uutos sa'yo. So, in the silence of your heart, ngayong Kwaresma, anong dapat natin gawin? Makinig sa Diyos. Tandaan natin, sa ating pakikinig mga kapatid, lalo't sa Panginoon, hindi siya magbibigay sa atin ng ideya, hindi siya magbubulong sa atin ng mga salitang magpapahamak sa atin. Amen. So, let's fast from words and be silent so you can listen. Tandaan niyo po ba ang sinabi ng Panginoon? Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpapasama dito, kundi ang lumalabas. Alam niyo po bang ibig sabihin nun? Hindi nagpaparami sa tao ang pagkain kasi ang pagkain, matapos mong kainin, inilalabas. Alam niyo na kung saan. Okay? So doon natin nilalabas. Base sa siyensya, ang nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao ay kung ano ang kanyang iniisip. This is the thing. Bakit sinabi ng Panginoong Jesus, ang lumalabas dito ang nagpapasama sa kanya? Kasi bakit? Meron tayong tinatawag na food for thought. Food for the mind. Ang lahat dapat ng kakainin natin para sa ating kaisipan ay yung mga salita na kung saan magtuturo sa atin, magpapalapit sa Diyos, magpapayaman sa atin, magpapagaling sa atin, magpapalaya sa atin, maglalapit sa atin, sa ating Panginoon. Kaso sa mundo ngayon, ang hirap po mag-filter. Di po ba? Ang hirap mag-filter. Ang madali lang filterin yung kuha natin.
No? Pag ikaw ay nag-selfie, ay, ang pangit, kita yung tagihawat ko, filter. Di ba? yan ang madaling filterin. Pero ang hirap i-filter minsan kung yung sasabihin natin sa tao. If we are not careful sa mga sasabihin natin, with the words that we utter, maraming nasasaktan, maraming natitisod because of that words alone. Pero sa pagkain kinakain natin, kahit Ramadan, kumain ka ng kumain, hindi yan magdudulot sa atin ng kapahamakan. Basta't magtago lang tayo. Wag lang sa labas. Wag lang sa labas, ha? Lalo yung mga bago rito. Mag-ingat po tayo dahil bakit? Mahigpit ang mga pulis. Kasi bakit sila fasting? Ha? Pag nakitang tayo kumakain, umiinom, sigurado, may pagkakalagyan tayo. Pero walang nagbabawal sa atin. No? Kumain ka ng pagkain. Pero sa pagkain, mga kapatid, pag kumain ka ng sobra, di po ba't napapahamak din tayo? Di po ba? So everything na sobra, hindi makakabuti. Pero everything na sobra ka sa pagninilay sa salita ng Diyos, hindi makakasama sa atin yun. Kasi bakit? Lahat yan makakatulong sa atin. Kaya yan ang sinabi ni Pope Francis, no? Let's fast from words and be silent. So you can listen, so we can listen. Amen. Pangalawa, fast from grudges and be reconciled. Yan. Fast from grudges. Alam niyo yung grudges? Mga sama ng loob. No? Di po ba? Fast from grudges and be reconciled. Mga kapatid, base sa siyensya rin, ang tao, yung pong poot at galit, saan nagbubunga yan? Mula sa sama ng loob. Sa lahat ng itatanim natin sa ating sarili, bakit naman sama ng loob pa? Ang dami nating itatanim sa ating kaisipan, marami tayong itatanim sa ating buhay, bakit naman sama ng loob pa? Amen? Di ba, meron nagsasabi, bakit sister ka nagkasakit sa puso? Ay nagtanim ako ng sama ng loob. Ay kaya nga, may sakit ka sa puso. Kasi ang itinanim mo, sama ng loob. You see those terms? Those are self-explanatory. Wala na kailangan mag-explain na sensya. Pero the moment na we utter those words, na ako ay nagkakasakit, ako ay nahihilo, hindi ako makatulog. Kasi bakit? Nagtatanim ako ng sama ng loob. Na kapag nagtanim ka ng sama ng loob, anong nagiging second degree nun? Nagiging extreme yan, mga kapatid. Sama ng loob, then eventually, anong nangyayari? Nagiging galit. Then eventually, nagiging puot. Yun ang matindi, yung puot. Kasi it is fatal. Ang lahat ng sinasabi natin na masasama sa isang tao, mga kapatid, yan ang utos ng Panginoon, no? Kahit hindi natin siya pinapatay physically, pero pinapatay natin siya with the words that we utter, then we commit a mortal sin of killing that person. Ngayon, ang pagpatay, sa pananaw ng Catholic Christian, ang pagpatay, hindi na lamang yung pagpatay ng pisikal. Kaya mong patayin ng isang tao, pwede mong patayin ang kanyang karir. Pwede mong patayin ang kanyang pamilya. Kasi bakit? Pwede siyang masira sa pamamagitan ng salitang those. Because of those grudges. Amen. Hallelujah. So, let's fast from grudges and be reconciled. Kapag tayo nahihirapang mag-reconcile sa ating kapwa, mga kapatid, the first thing that we have to do is pumunta tayo sa ating simbahan and do the sacrament of reconciliation. Sa pari, sa ginagamit ng Diyos. Alam niyo, mas madaling mag-reconcile sa ating mga kapatid kapag tayo muna ay nagumpisal. Amen. Mas madali. Kasi bakit? Kapag narinig na natin, di ba sabi ni Father, yung penance, minsan yung penance, parusa, di po ba? Eh yung penance, ang daling gawin. Magdasal ka ng 3 rosaryo. Magdasal ka ng 10 ama namin. Sa kamot ka, ang haba naman nun. Eh buti nga yun ang penance eh. Buti hindi sinabi ng pare, kumuha ka ng latigo, latiguhin mo ang sarili mo ng 40 beses. Alin na mas mahirap? Magdasal o latiguhin ang sarili?
magdasal. Minsan di natin naiisip yon, yung penance na yon. Amen. So next, let's fast from selfishness and be compassionate to others. Yan na? Ang ating Santo Papa nagsabi niyan, hindi po galing sa akin yan. Let's fast from selfishness and be compassionate to others. So, anong may i-apply natin dito sa tatlong ipinapagawa? When we do almsgiving. When we do almsgiving, ang sabi, lahat ng natanggap mo, saan? Sa kaliwa? Huwag mo nang ipaabot sa kanan. Di po ba? Ito mapapansin natin sa ating buhay, mga kapatids, lalo ng mga matagal na sa renewal. Marami nang pinatunayan sa atin ng Diyos na out of generosity, out of our generosity, maraming tao ang pinagpala. At because of that, God has blessed us 1,000-folds. Amen? Napansin natin yon? Minsan hindi po tayo aware kasi bakit? Minsan wala tayong sensitivity with God. But we are sensitive with others. Dapat baliktad. We should be sensitive with God. But with the people, those who are trying to offend us, we should be less sensitive. Kasi bakit? Kapag sa Diyos tayo naging sensitive sa mga ginagawa niya sa ating buhay, we will become more what? Prayerful. We will become more what? Appreciative and thankful. Amen. Kasi bakit? Ang Diyos punong-puno ng pangako sa ating buhay. Gaya ng binabanggit sa Psalm 91. Tayo tayong lahat, pangako nyo. Let us declare. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo ang dami kong sandigan. Pangako nyo'y lahat, magpakailanman ako ay iiwan o pababayaan man. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Minsan pa, labhin natin ang musika. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Hallelujah. Pangako nyo ang dami kong sandigan. Pangako nyo'y lahat, mapagkailanman ako ay di iwan o pababayaan man. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Pangako nyo'y aking panghahawakan. Amen. Praise you, Jesus. Purihin natin ang Diyos. Upo po ulit tayo, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, kanina habang ako'y nasa Adoration Chapel, hanggang sa pumunta rito, I was very emotional. Kasi bakit? Naalala ko noon, nung una akong tinawag ni El Shaddai. Yan, sa mga hindi nakakilala pa sa akin dito, alam niyo yung binanggit ni Brother Gerald nung anniversary. Kasi si Brother Gerald, nag-sharing kami niyan. At parehas kami ni Brother Gerald nang naging pangarap pala dati sa buhay. That at the age of 40, sabi niya, Lord, at the age of 40, sana naman makahawak ako ng milyon. Milyon kasi bakit? Gusto niya magpagawa ng sariling bahay. Kasi ang kanyang tinitirahang bahay, laging baha. At wala po silang sariling toilet. So alam mo na kapag walang toilet ang bahay, ang tinding struggle nun. Di po ba? Sabi ko sa kanya, Brad, parehas po tayo. At the age of 40, like ko sinasabi sa akin may bahay, naniniwala ka ba? Nung ako'y 36 years old. Pag at the age of 40, may bahay tayo. Ang sabi niya, magdilang anghel ka. At the age of 40, alam mo bang, bayad tayo sa utang. Ay, magdilang anghel ka. Hindi amen pa dati ang kanyang sagot. Oo, hindi pa siya ganong kay El Shaddai noon. No? Pero maganda sinabi niya, magdilang anghel. Ewan ko kung nakarinig na siya ng salita ng anghel. Kasi magdilang anghel daw. So, bumabalik po sa akin yung mga alalang yun. Kasi bakit? If we are sensitive, mga kapatid, no, sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay, I'm telling you, you will always feel blessed. Kaya kanina medyo emotional ako kasi bakit? In 15 years sa gawain sa ministering ito, marami akong nagawang kasalanan sa Doha, Qatar.
Pero despite all those, tinakpan ng Diyos ang lahat ng aking kahinaan ng kanyang pagpapala at pangako sa aking buhay. Amen. Ganyan kumilos ang Diyos. Kaya kung tayo ay medyo may pag-aalinlangan sa kaya ng gawing Diyos sa ating buhay, mga kapatid, ang pag-aalinlangan yan ay kung anong tinatanim sa atin ng kaaway. Amen. Ang importante, the moment we receive those words, promises of God, paniwalaan natin. Pag sinabi ng Diyos, makakalaya ka sa utang, makakalaya ka. Mga kapatid, ito na ang panahon para din makatipid. Tamang-tama Ramadan. Tamang-tama Lenten season. Kung malaking ginagastos natin sa pagkain, simulan nating mag-save. Kasi may limitation pag Ramadan. Yung pagbabayad ng utang, kaya nating gawin yan. Kami ng asawa ko, nag-aalkansya na. May pinag-iipunan na kami. No? Lagi niya ako pinalahan, naghulog ka na ba? Sabi ko, ang natanggap mo sa kaliwa, wag mong ipaabot sa kanan. Hindi ko pinapaalam. Sabi ko, ba't ko ipapaalam sa'yo? Secret. So, kanya-kanya kaming ipon, no? So, bakit? Bakit kailangan nating may gawin? Hindi po pwedeng lagi tayo nagsasabi, Lord, gusto ko makalaya sa utang. Pero, we are spending more than what we receive. How can we be freed from utang? Di po ba? Ito, napaka-importante ng sinabi ng Santo Papa. Let us fast from bitterness and fill your heart with joy. Ito let us fast from bitterness. Ang sabi ni Brother Mike, from bitter to better. Ha? Sa mga Bisaya, isa lang yon, no? Bitter. may tumuga. I am bitter now. Sabi niya, I am bitter now than before. Before. Okay? So, to yan. From bitterness to betterness. So, tama ang Santo Papa Kasi pag punong-puno tayo ng betterness, no? Ang ating isip, ang ating puso, and if it is full of joy, may makaka-epekto ba sa yung tao? Sige nga, tanungin natin. Meron bang makaka-epekto sa iyo kahit i-chismis ka? Meron bang taong kahit siraan ka, maapektuhan ka? Wala. Wala. Kasi bakit? Anak ka ni El Shaddai. Walang makakasira sa akin. Anak ako ni El Shaddai. Ha? Ano ang ating kinakanta? Ang tatay ko, si El Shaddai, ang tatay ko. Ano? Sabi doon? Sige nga, kantahin natin. Tayo. Yan. Sa Lakan ko, si El Shaddai, ang tatay ko. Dahil mayaman siya. Ano sabi? Mayaman na rin ako. Amen! lubos sa Lakan ko, si El Shaddai, ang tatay ko. Dahil mayaman siya. Ano? Mayaman na rin ako. Ibuhos mo. Ibuhos ng ibuhos mo. Ibuhos mo. Sa bandarito. Ibuhos mo. Ibuhos ng ibuhos mo. Ibuhos mo. Sa pamilya ko. Amen! Ibuhos mo. Ibuhos ng ibuhos mo. Ibuhos mo. Sa pangarap ko. Itodo mo. Itodo natin! Itodo lang, itodo mo. Hallelujah! Todo. Come on! Todo ang biyaya ng Diyos! Woo! Todo. Pagpapala mo. Bless ka na! Hallelujah! Bless ka na! Bless na bless na Hallelujah!
Hallelujah! Lahat. Hallelujah. Bless ka na. Bless ka na! Bless ka na! Kitang-kita ko. Bless na kayong lahat sa pangalan ni Jesus! Bless ka na. Bless ka na. Bless ka na. Kitang-kita ko. Sumasayaw sa tuwa. Sumasayaw sa tuwa. Hallelujah! Sumasayaw sa tuwa. Sumasayaw sa tuwa. Sumasayaw sa tuwa. Come on, come on, come on! Sumasayaw sa tuwa. Balik ka na. Magaling ka na. Magaling ka na! Magaling ka na! Woo! Hallelujah! Lord, sasabihin mo, magaling ka na. Magaling ka na. Magaling ka na! Magaling ka na! Kita ko. Lahat ay lumulundag sa tuwa. Lumulundag sa tuwa. Jump, 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 jump. Lumulundag sa tuwa. Pinakamataas na lundag. Lumulundag sa tuwa. Jump, 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 jump. Amen! Hallelujah! Yan ang mga anak ni El Shaddai. Lumulundag sa tuwa. Ito, mga kapatid, ang susunod, ang sabi ni Pope Francis sa atin, let us fast from pressures and be prayerful. Ayan. Huwag tayong magpa-pressure sa mundo. Alam niyo, ang mundong ito lagi naghahabol. Napapansin niyo? Ang araw ay pabilis ng pabilis. Hindi niyo napansin? Nasa Marso na agad tayo. Sa opisina, pinag-uusapan po namin yan. Don't you notice? Sabi nila, don't you notice? December, it was just yesterday. Now it's already March. So napansin niyo, pabilis ng pabilis ang mundo. Alam niyo bakit? Dahil bakit? Ang mundong ito, punong-puno ng kasalanan, pinabibilis na ng Diyos. Para kagaya natin, tayong mga iniligtas. Para tayo maligtas na. The more na tayo babad sa mundong ito, the more we are being pressured, the more na maraming chances na tayo ay babagsak. Amen? Upo ulit tayo mga kapatid. Hanggang alas 3 po tayo. Hallelujah. Kasi last week natapos ang anniversary, alas 9 na eh. Ang plano hanggang alas 6 lang, alas 9 kami nakaalis. Praise the Lord. Na-bless po ba kayo sa anniversary? Hallelujah. Lahat na na-bless mo, malakpak na malakas. Yan. Ang sarap di po ba pag nasa gawain? Walang pressure. Kasi bakit? Nakikinig tayo lahat ng mabuting balita. Walang pressure. Kasi bakit? Sumasamba tayo sa Diyos. So wag tayo magpa-pressure. Kung tayo man ay nape-pressure sa opisina, sa needs, ito, alam niyo bakit? We are the one imposing something in our lives. Lalo na kabataan ngayon, makinig kayo mga kabataan. No? Yung mga millennials, Gen Z, at saka yung mga kasisilang lang, Gen Alpha, na kagaya ni Don Gab, no? Yan, Gen Alpha, makinig ka Don Gab. Okay? Kanina, grabe ang titig niya sa akin, no? Layo-layo ko, nakatitig sa akin. Parang sinasabi niya, Lolo, kargahin mo ako. So, ang tindi po ng pressure ng mundong ito. Nakita niyo mga kabataan ngayon, ang daming gusto. Nung araw, wala naman tayong bucket list, di po ba? Meron lang tayo, bakit? Lord, bakit? Lord, bakit hindi pa ako nakakapag-abroad? Ngayon, ang daming bucket list. Hallelujah. Ang daming pressures ng mundong ito. Pero mga kapatid, ano? Be still. Ang sabi sa Biblia. And know that He is El Shaddai. Amen. Be still. And know that He is God. And know that He is still in control.
Hindi nagbabago ang Diyos, mga kapatid, ngunit ang mundo nagbabago. This world becoming decayed, but our God becoming obedient to us. Tandaan natin yan. Hindi po ako nang bobola. It is manifesting sa gawaing ito at sa mga kapatiran natin dito. Tanungin nyo, isa-isa yung mga yan pag hindi tayo na-bless. Amen. So, let us fast from complaints and contemplate simplicity. Yan ang sinasabi ko. Kaya tayo na-pressure, hindi na simple ang buhay. Ang dami nang gustong gawin, ang daming gustong kainin. Nape-pressure mag-ipon kasi hindi pa ako nakakatikim ng kavyar. Diyos ko, kung alam niyo lang yung kavyar. Dati curious ako sa kavyar na iyan. Bakit ka pagkamahal-mahal ng kabyar na yan? Nung akin natikman, ito pala ay, Diyos ko, ano laang ng isda? Itlog. Alam niyo, ba't ako nakatikim ng kabyar? Abay, fortunately, ako po ay ipinadala sa training sa Japan. Abay, ang akin nasakyan ay premier class. 26,000 reals ang ticket. Sabi ko, dapat kinash na lang. Mag-i-economy na lang ako. Ay, pero kaganda. Pagdating ko sa airport, aba, caviar. Wow! First time! Kumain ako ng marami, mga kapatid. Sabi ko, ang salmon natitikman ko, pero ang caviar hindi. Kumain ako ng marami. Ayun, nagpunta sa toilet si Brother Eric. Nabigla sa caviar. Nagkabyar ang aking tiyan. So, simplicity. Ito tuturo sa atin ang pagiging simple. Ano man ang marating sa buhay, maging simple. Kaya nga sabi ko sa aking sister wife, pag tayo for good, nag-retire, doon na lang ako sa aking Farmville. Ako, simple, no? Yung po ay bukid sa amin. No? Bukid lang yon, maliit na bukid. Ayaw ko nagko-computer. No, gusto ko lang ay nagtatabas, nag-aalaga ng manok. Ganun lang. Nagtatanim ng kamote. At nagbablog. Hello. Ito po yung OFW retired. Ayan, nakasando. Ganun lang. Simple. Tandaan natin mga kapatid, ano man nararating natin sa ngayon, tandaan nyo. Sa aking buhay, nararanasan ko ngayon yan. Ano man marating natin sa estado sa buhay, sa opisina, saan man. Maging simple lang. Kasi bakit? Pag tayo nagretiro, tandaan natin, wala na tayong titulo. Wala na tayong active income. Wala na lahat. No? Bagamat meron tayong 20% discount. Totoo yan. Lagi ka na lamang priority. Ha? At sa sinihan, tuwing Monday, libre ang sine. Kaso amoy lupa sa loob ng sinihan. Nanood kami minsan ni Sweetheart. Ano sa Kalamba, no, ng sine? Monday. Sabi ko, ba't amoy lupa sa loob? Nung nakita ko, puro matatanda na sa loob. Libre pala pag Monday. Hallelujah. Sabi ko, bakit tayo nagbayad? Hallelujah. So, fast from complaints and contemplate simplicity. Yan isang paalala po sa atin yan. Fast from worries. Ayan. Sino mga warrior? Taas ang kamay. Yung kilala ko, itaas ang kamay mo. Fast from worries and trust God. Ayan. Ang sabi ni San Padre Pio, pray, hope, and don't worry. Okay? So don't worry. Be happy. Gaya na sinasabi ko, ang problema po ay lumilipas. No? Lumilipas ang problema. So, ang problemang yan, hayaan mo lang dumaan. Kasi lilipas din yan. Kapag may problema ka sa boss mo, hayaan mo lang ipagdasal mo ang boss mo. Mapapromote ka gaya ni sister. No? Sino dito ang na-promote na? Taas ang kamay. Lagi kong isineshare ito para kayo ma-promote, alam nyo? Gawin nyo kung anong hindi nagagawa sa inyong opisina. Ang boss nyo, lagi nyong i-impress. Kapag may pinagawa, I can do that. Ay IT ang pinapagawa, I can do that. Then kontakin mo si Brother Albert, no? Yung mga IT rito, paano gagawin ito? Ganyan, para pa ikay ma-promote.
Kasi dito sa payabangan sa Middle East. Dito sa Qatar, payabangan sa opisina. Abay, magpapatalo bang anak ni El Shaddai? Ay, ako po'y Batanggenyo, tandaan nyo. Mawala ng yaman, wag lang ang yabang. Si Brother Gerald may ikinuwento po sa akin. Meron daw pong isang preacher doon sa Europe. So, ang sabi niya, yung preacher na yun, walang makapagpasuspinde. Kasi sobrang yabang daw, nayayabangan ng mga kapatiran. Sabi ko, Brad, Batanggenyo yan, ano? Aba, Brad, ba't ang galing mo? Ay, boy, Batanggenyo nga. Sabi, Brad, meron kaming kasabihan sa Batangas. Mawala na ang yaman, wag lang ang yabang. Kapag piyestahan ay bunggam-bungga. Kinabukasan nakatalong ko. Ay, paano ko babayaran ng aking utang? Nag-loan pala. Nag-5-6. Naku po, Diyos ko, wag niyong gagawin niya mga kapatid. Kaya tayo nagwo-worry. No? Kaya tayo nagwo-worry kasi bakit? We are imposing something sa buhay natin na hindi naman natin kaya. Alam niyo, hindi magandang ating natutunan yung bahala na. Huwag tayong sumali sa bahala na gang. No? Ano? Sabi nila, bahala na daw si Batman. Sige, di bali, magungutang ako. At ako'y magta-travel. Masunod ko lang ang aking bucket list. No? Ayun, nung nag-for good, kulang pa ang gratuity sa pambayad sa loan. Ang saklap noon, mga kapatid. No? So, para hindi mag-worry, magtiwala sa Diyos. No? Fast from pessimism and be filled with hope. Nakita nyo, lahat negative. Ang sinasabi ni Pope Francis, pinapalitan niya ng positivity. Fast from pessimism and be filled with hope. Filled our mind, be filled, no? Be filled with positive thinking. Looking forward lagi. Ang sabi ni Brother Gerald sa atin, no? Kahit hindi mo pa tinatanggap, ang dapat na sinabi mo, tinanggap ko na. Past tense. Tinanggap ko na. Kaya si Brother Mike, tinuruan tayo, darating. Di ba? Pag sinabing, bayad ka na sa utang. Singo, nalaman ko, dami niyo palang utang. Okay? So, fast from pessimism and be filled with hope. Fast from anger and be filled with patience. Kita natin? Fast from anger and be filled with patience. Fast from sadness and be filled with gratitude. And fast from hurting words and say kind words. Amen. Sa mga kapatid, kapag ninilayan po natin ang nangyari, so, ano bang oras na? Hallelujah. Ang bilis ng oras. Naka 3 hours na ba tayo? Ang bilis, no? Ang bilis. So mga kapatid, kung pag ninilayan po natin yung encounter ng ating Panginoong Jesus with Satan, sinong tumukso sa Kanya? Pinakamataas ang ranggo. Si Satanas. Okay. Ito po paalala sa atin bago tayo magtapos, no? Kasi sa aking pagninilay, aking pong napansin kung paano tinukso si Adan. Ganon din ang pagtukso kay Jesus. The first Adam, nag-fail siya. Kasi bakit? Ito maganda kay Jesus. Hindi nagsama ng babae. Ay, sorry. No, galit yata sa akin nag-offer nito. Noong si Adan ay tinukso, nandoon si Eva. No? No offense mga babae. Ganyan na nararanasan naming mga ama ng tahanan, no? Nung tinukso si Adan, nandoon si Eva. Paano tinukso si Adan? Anong sabi doon? Sinabi ba sa inyong ipinagbabawal ang pagkain ng bunga dito sa hardin? Tignan mo kung paano kadesib ang demonyo. Tayo'y magnilay mga kapatid. Ipinagbabawal ba na sa inyo na kainin ang mga bunga dito sa hardin? Anong sabi ni Adan? Hindi po. Ang sinabi po, itong particular na bunga, biglang umentra hindi. Alam nyo bang kapag kinain nyo yan, mabubuksan ninyong kaisipan. So, anong unang pagtukso kay Jesus?
gawin mo ang batong ito ay maging tinapay. Ano pong ibig sabihin nun? Sa pagtukso sa atin mga kapatid, tinutukso tayo with our whims and caprices. Alam niyo yung whims and caprices? Mga luhot kapriso sa buhay. Diyan tayo madalas tuksin ng mga demonyo. No? Na dahil kumikita na tayo, oy, ang dami mo ng kita. Aba, ay magkaroon ka na ng bucket list. Yung bakit mo sa Panginoon dati, ngayon matutugo na. Lord, bakit hindi ako makapag-abroad? Ngayon, nandito na sa bucket list mo. So, tutuksohin na ng demonyo. Yung pagiging simple, nagiging grandioso na. Ang dami nang gustong gawin sa buhay. Kasi bakit? Doon pumapasok ang demonyo. At kapag nalibang na tayo sa mga bagay na yon, na inalok ng demonyo, then uunti-untiin niya tayo. Bibigyan tayo ng kapangyarihan. Ha? Anong sabi niya? Gaano kasinungaling ang demonyo, si Satanas? Ipinagkaloob na sa akin ang lahat ng ito. Diba? Ay sino bang may-ari ng mundo? Sabi nga ni Father Rodel kahapon, napakasinungaling talaga. No? Ng Satanas na iyan. Ang sasabihin niya, siya may-ari ng mundo. Sino may-ari ng mundo? Ang Diyos. Pero ang sabi niya kay Jesus, pinagkaloob na sa akin ang lahat ng ito, maibibigay ko sa iyo ito. Sambahin mo lamang ako. Di ba? So anong sabi ni Kristo? Nasusulat. Ano yung una? Anong sabi niya nung siya tinutokso sa tinapay? Nasusulat. Matthew 4:4. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, ngunit sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. God does not live on bread alone, but from the words that utters from the word of God. From the mouth of God. So mga kapatid, ang ginagawa natin ngayon, tama. Tama. Hindi lang tayo kumakain na magsasatisfy sa ating pisikal. Itong sinasabi ni Kristo, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig niya. Kaya kada tayo kumakain ng salita ng Diyos, nakikita natin, i-connect ito sa sinasabi niyang, hindi ang pagkain ang nagpaparumi, hindi ang pumapasok sa bibig ng tao nagpaparumi rito, kundi ang lumalabas. Kung tayo ay puno ng salita ng Diyos, walang basta lalabas sa bibig natin na masasama. Bagkos, puro pagpapala ng salita na nanggagaling sa Diyos. Natutunan natin kay Yahweh El Shaddai. Amen. Purihin ang Diyos. Ano yung pangalawa, mga kapatid? Fame, fortune, glory. Yan, minsan maraming natitiso dyan. Kapag ang tao nabigyan na ng kapangyarihan, nakita niyo mga artista sa mga Hollywood, ang bata pa namamatay na. Yung iba nagko-commit ng suicide kasi bakit? Nabili na ni Satanas ang mga buhay nila. Ipinagkatiwala nila ang buhay nila kay Satanas. Kanino ba natin dapat ipagkatiwala ang buhay natin? Sa Diyos. Kaya nga meron tayong magandang panalangin, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Amen? Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At anong sunod doon? At iingatan ko ang sino mga ako'y kikilanlin. At kapag tumawag, hallelujah. Nakita natin ang pangako ng Diyos. Kaya punong-puno ng pangako ang Diyos. At yung kanyang pangatlong tukso, mga kapatid, sa ikatlo ay naispokawin ng isang spiritual na pagmamataas. No? Spiritual na pagmamataas kay Jesus. Kasi bakit? Alam ni Satanas na ito ay sugo ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, dinala siya sa pinakamataas na building. Sa tuluktok ng Burj Khalifa. Imagine, dinala pa sa Dubai. Mula sa Israel, dinala pa sa Dubai. At sabi doon, magpatihulog ka kasi bakit? Ginamit ang Psalm 91. Di ba ginamit ang Psalm 91? Mga kapatid, tandaan natin. Sa ating buhay, para tayo tuksuhin, gagamitin ng demonyo ang salita ng Diyos at itutwist niya yan para tayo matukso. Ito mga kapatid, sa mga naglilingkod, sa mga
Huwag tayo mag-isip na kung tayo naglilingkod, okay lang tayong sumideline sa pagkakasala. Okay lang. Patatawarin naman tayo ng Diyos. Okay lang yan. Okay lang yan, sumideline ka. No? Okay lang yan, magkasala ka. Okay lang babae, manlalaki, okay lang yan. Okay lang magnako ka sa opisina, ikaw naman, no? 3 ballpen lang yan eh. Okay lang yan. Lingkod ka ng Diyos. Okay lang yan. Ganyan si Satanas. Sasabihin niyan, okay lang yan. Huwag kang mag-alala. Preacher ka eh. Hindi ka hahayaan ng Diyos. Huwag kang mag-alala, pare ka eh. Huwag kang mag-alala, counsel ka, leader ka. Huwag kang mag-alala, galing mo magtorotot. Ibang torotot yun, ha? Magaling kang tumugtog, huwag kang mag-alala. Hindi hahayaan ng Diyos na ikaw ay mapariwara kasi naglilingkod ka. Nakita niyo ang demonyo? Mga kapatid, be mindful, be cautious sa pag-atake ng kaaway. Ang labanan, mga kapatid, ay naandito. Naandito, hindi dito. Kaya ako nagbabulge na to, madali itong itrim. Mag-exercise lang tayo, mag-diet, madali. Pero ito, ang hirap. Kapag lumaki ang ulo, nakakaroon ng hydrocephalus. Alam niyo yung spiritual hydrocephalus? Hindi nakikita ng tao, pero lumalaki ang ulo. Walang makakagamot doon, mga kapatid, kahit magpatingin sa doktor. Kahit magpatingin niya sa doktor, sasabihin ng doktor, ang liit-liit nga ng ulo mo, sasabihin mo, lumalaki ang ulo mo. Mga kapatid, tandaan natin, kung meron tayong nararamdaman ngayon sa ating katawan, na something na hindi maipaliwanag ng sensya, it's about time. Pumunta na tayo sa sacrament of reconciliation. Pumunta na tayo sa kumpisalan. Let's reconcile ourselves. Be healed. Be healed by the power of the Lord Jesus Christ. Receive Lord Jesus Christ through the Holy Communion. And you will be healed. I'm telling you this. Kahit i-pray over tayo ng isang preacher, kung hindi tayo makikipag-reconcile, hindi tayo gagaling. Tandaan natin yan. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. So mga kapatid, paalala po sa atin, ngayong Semana Santa, ngayong Kwaresma, humanda tayo sa tukso. Ang tukso po ay hindi kasalanan. Ngunit pag nagpadala tayo sa tukso, doon papasok ang kasalanan. Kaya ngayong Kwaresma, naniniwala ako, marami sa atin ang magpe-pressure sa ating kaisipan. This is about the battle of the mind. Ngayon, kung tayo ay patuloy na mananalangin, magro-rosaryo, babad sa salita ng Diyos, mahihirapan ang kaaway. At ito isang technique, mga kapatid. Lagi tayong ngumiti. Kapag tayo laging nakangiti, mahihirapan ang kaaway. Kasi bakit? Hindi niya kayang basahin ang ating kaisipan. Tandaan niyo yan. Ang nakakabasa lang sa atin ay ang Diyos. Ang demonyo hindi kayang basahin ang kaisipan natin. Ngunit the moment na inalabas na natin ang mga salitang hindi magaganda, malalaman ng Diyos ang sitwasyon natin sa ating buhay. Amen. So mga kapatid, it's about time in this Lenten season, let us be reconciled more with our Lord Jesus Christ. Ilapit natin ang ating mga sarili sa Kanya. We cannot diminish the presence of God sa buhay natin. Hindi natin kayang bawasan yan ang presensya ng Diyos. Naandyan lang siya. Ang nababawasan kapatid ay ang presensya natin patungo sa Kanya. Amen. Hallelujah. Sa pamagitan po ng awiting ito, nawa, let us contemplate na minsan lamang tayo daraan sa mundong ito. We are pilgrims of hope. Tayo ay namamalakaya sa mundong ito bilang mga anak ng Diyos na habang tayo ay buhay, tayo ay magnilay na sapin ang presensya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Minsan lamang tayo dadaan.
Sa panahon ito ng Kwaresma, muli nagpapaalala sa atin ng Diyos. Lumapit kayo sa akin, lahat ng napapagal, nahihirapan sa buhay, sapagkat magaan ang aking pamatok. Dadalhin natin parehas ang lahat ng iyong pasanin. Lumapit ka sa akin, dahil ako'y maamo, punong-puno ng kapayapaan. Our Jesus Christ is full of compassion, brothers and sisters. He is always there to guide us, to support us through the power of the Holy Spirit. Mga kapatid, sa panahong ito ng Kwaresma, nawa maglaan tayo ng oras para sa Kanya. Maglaan tayo ng oras sa pagninilay ng salita ng Diyos, sa pakikinig at sa panonood ng lahat ng mga mensahe ng kaligtasan. Mga mensahe ng Diyos na siyang tutulong sa atin upang tayo'y patuloy na mapalapit sa Kanya. Mga kapatid, gamitin po natin ang panahong ito ng Kwaresma to reconcile with Him. Dalasan natin ang pagpunta sa Adoration Chapel, sa Sacrament of Reconciliation, and let us be reconciled with God, and only then we can reconcile with our brothers and sisters, and then we can forgive. Brothers and sisters, ang panahon ng Kwaresma ang magpapaalala sa atin. Siya magbibigay sa atin ng kalakasan, ang salita ng Diyos, upang gawin ang mga bagay na hindi kaya ng gawin ng mundong ito. Ang magpatawad, hindi kayang gawin ng mundong ito ang lumapit sa Diyos at magpakumbaba. Hindi kayang gawin ng mundong ito ang magmahal sa kapwa na gaya ng pagmamahal ni Kristo. Let us be ambassadors of love, brothers and sisters. Because of us, many people are coming here in this ministry. Marami sa pamamagitan natin, may naaakay tayo. At sa pamamagitan ng pag-akay na yan, mga kapatid, na ilalapit natin ang mga kaluluwang ito sa ating Panginoong Jesus. Brothers and sisters, tandaan po natin, we are pilgrims of hope, na minsan lamang tayo daraan sa mundong ito. Panginoon, maraming salamat po, dakilang Yahweh El Shaddai, sa iyong presensya. Salamat po sa iyong kapangyarihan na kami madala mo rito sa lugar na ito. Salamat po sa Panginoong Jesus sa pamagitan ng kanyang salita. Natunay nga po, Panginoon, lahat kami, O Diyos, ay nakakasala sa bawat oras ng aming buhay. Ngunit Panginoon, dahil sa iyong presensya, dahil sa iyong mga salita, narito po kami ngayon, nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Lord, we are sorry. Hallelujah. Lord, I'm sorry. I didn't mean to hurt you. Lord, forgive me. I know I really did ignore you. Lord, believe me. Believe me, I love you so. It pains me, Lord. It pains me, Lord, knowing it hurts you too. Minsan pa, let's sing it together. Choir and brothers and sisters. Lord, I'm sorry. I didn't mean to hurt you. Hallelujah. Opo, Panginoon, patawarin niyo kami, O Diyos. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat
na nagawa namin na nakasakit sa iyong kalooban. Maraming pagkakataon, Panginoon, na walang bahala kita, O Diyos. Inuna ko ang tawag ng laman. Panginoon, nais ka naming mahalin, O Diyos. Nais naming ilapit sa iyo ang aming mga puso at kalooban. Ngunit dahil sa aming mga kasalanan, Panginoon, nahihirapan kami, O Diyos, ilapit sa iyo ang aming puso. Kaya po, Panginoon, forgive us. Hallelujah. Panginoon, patawarin niyo po kami, O Diyos. Patawarin niyo po kami sa aming kakulangan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga oras na kami nag-alinlangan, nagduda sa iyong kakayanan sa aming mga buhay. Patawarin mo kami, O Diyos, dahil sa mga naranasan namin mga sakit, Panginoon, akala namin wala kang magagawa sa amin. Panginoon, naniniwala kami. Patawarin mo kami, Panginoon, dahil naniniwala kami, O Diyos. Hangad mo sa amin ay ang pagpalain. Brothers and sisters, nawa, bago tayo lumabas ng kwartong ito, we are already reconciled with God. Nawa, nasabi natin sa Kanya ang mga nais natin. Nawa, nasambit natin sa Kanya ang mga bagay na gumugulo sa ating kaisipan. Ang ating kaisipan na minsan nalilito sa mga desisyon sa buhay. Nalilito tayo minsan kung paano gagawin natin. Kapatid, ang Diyos kailanman hindi nakalimot sa atin. Kailanman sa ating mga kalituhang yan, siya ang nagnanais magpunla ng salita na magbibigay ng kaliwanagan sa ating mga kaisipan. Siya lamang ang liwanag sa landas ng ating mga buhay, mga kapatid. Siya lamang ang liwanag na magbibigay ng liwanag sa mga nadirimlan nating kaisipan. Kaya itong panahon ng Kwaresma, mga kapatid, kayo mga nanonood ngayon, ilapit natin ang ating mga sarili sa Diyos. Isuko ang ating mga kaluluwa. Isuko lahat ng mga bigat, mga dalahin natin. Naniniwala tayo, kapatid, ang Diyos handang dalahin ang lahat ng iyan para sa ating buhay. Kaya Lord, salamat po sa iyo. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat sa pagpapala niyo po sa amin. At kasama sa aming mga panalangin, mga kapatid, taas po natin ating mga prayer requests, mga daladalahan natin. Isama natin sa panalangin natin mga mahal sa buhay. Ang mga brothers and sisters natin na nais nating maakay sa gawaing ito. Kapatid, dalhin mo sila rito, kapatid. Dahil naniniwala tayo sa pamamagitan ng gawaing ito, ang mga taong nadirimlan ay nakakaroon ng kaliwanagan sa kanilang mga buhay. Ang mga taong may sakit ay gumagaling sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise you, Jesus! Hallelujah! Lord Jesus Christ, we believe in your presence. It's in here right now. We believe, Lord, that your word is overwhelming for us to carry in our hearts
if we are not worthy to receive it. Lord, at this very moment, please remove everything that is putting weight in our hearts. Everything that is trying to destroy our minds, our life. Lord, please help us. We implore you. Sometimes, oh Lord God, we could not contain the burdens that we carry in our hearts. But Lord, only with your words, with the love that you always give us, only we can unburden all those things that we carry. Lord, we believe only you can cleanse us, only can renew us, and only you can transform us. Kaya Panginoon, sa mga tinataas ng aking mga kapatid, pagpalain niyo po ang lahat ng ito sa pangalan mo, Jesus. Sa pananampalatayang itinanim mo po sa kanila sa pangalan mo, Jesus. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakasulat dito. Ang lahat ng kanilang mga daladalahin sa pangalan mo, Jesus. Basbasan niyo po ang lahat ng ito with a miracle healing, miracle blessings. Lord, we receive it right now. Thank you, Lord, for your goodness and for your love. At salamat, Panginoon, sa pagbasbas niyo rin po sa aming mga mahal sa buhay. At sa mga mahal sa buhay na aking mga kapatid, kasama si Lawrence Garcia, Panginoon, si Emma Adbento, O Lord God, Sister Avelina Reyes, kasama po si Brother Arman Annabel Jimenez and Lisel Manyosa. Lord, sa lahat ng itinataas po na aming mga kapatid, in Jesus' mighty name, Lord God, we believe they are healed, they are renewed, they are transformed, they are freed from the vices that enslaving them in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Let's give Him thanks with a grateful heart. Hallelujah. Manalig tayo, kapatid. We are answered prayer in Jesus' name. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks Because He's given. because He's given. Jesus Christ. Jesus Christ is so. Let us give thanks with a grateful heart. Oh, we give you thanks to the Holy One. We give you thanks because He's given. Jesus Christ. Jesus Christ is so. And now let's all say it. Let the weak say, I am strong. Hallelujah. Let the poor say, I am rich. I am rich. The Lord has done for us. And now let the Weak say, I am strong. Magaling ka na, kapatid. poor Say, I am rich. Mayaman ka na, kapatid. because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give Amen. Ibaba po natin ating daladalahan at malayang magpuri sa Diyos na buhay. Purihin ka, Yahweh El Shaddai. Let's have our closing prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Mother Mary, Mary help of Christian, pray for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. With one voice and one word, glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Let us all be a blessing to other people. God bless you all.